In this video, matututunan mo ang 10 commandments ng ating team na kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy for the next 3 to 5 years ay sigurado 100% guarantee na magiging successful ka dito sa negosyo natin. Pero before we proceed, make sure na ibigay mo yung 100% ng focus mo dito sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review yung mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Commandment number 1, thou shall embrace our business as a long-term career. Ito ang isa sa mga hindi naiintindihan ng mga baguhan pagdating sa negosyo natin. Ang tingin kasi nila dito sa network marketing ay try lang. Yung tipo na susubukan ko lang ng ilang linggo o buwan at titingnan ko kung mag-work nga ang business na to. Kapag ganito kasi ang mindset natin, siguradong hindi tayo magiging successful. Lahat ng bagay na sulit, it takes time. Lalong-lalo na yung business natin dahil may mga skills na kailangan nating matutunan, mindset and attitude na kailangan nating baguhin para maging successful tayo dito sa negosyo. Hindi lang naman sa network marketing, kahit anong industriya, kahit anong profesyon ang gawin natin, it all takes time. Alam natin na isang malaking profesyon ang pagiging doktor. At kapag sinabing doktor, iisipin natin na mayaman agad sila dahil madalas mayaman naman talaga sila. Pero alam mo ba kung ilang taon ang kailangan mong gugulin bago maging isang doktor? According to Filipino.net, inaabot ng hanggang 18 years o halos 2 dekada bago maging isang mayaman at kilalang doktor ang isang tao. Imagine kung gaano kahirap ang kailangan nilang pagdaanan dahil hindi lang naman nila basta-basta palilipasin ng 18 years, di ba? Matinding pag-aaral, sipag, tiyaga at maraming sakripisyo ang gagawin nila para lang maging sikat, respetado at mayamang doktor. Dito sa negosyo natin, 18 years rin ba ang hinihingi sa atin para maging successful? Kung naalala mo pa dun sa previous module, itinuro ko ang 4 levels of our business. Tinuro ko dito na para ma-achieve mo ang level 3, which is success, kailangan mong trabahuin ang negosyo for at least 5 years ng tuloy-tuloy. Hindi 10 years, hindi 15 years, at mas lalong hindi 18 years. Tapos yung iba wala pang 6 months naiinip na agad. At yun ang rason bakit hindi sila nagiging successful. Pero naniniwala ako na seryoso ka talaga maging successful dahil andito ka ngayon sa Lifestyle Academy at inaaral mo ang video na ito. Karamihan sa mga members natin hindi naman umaabot sa part na ito. Kaya ang tamang mindset pagdating sa negosyo natin, kung gusto mo talagang maging successful, ay gagawin ko ang negosyo na ito for at least 5 years ng tuloy-tuloy. Commandment number 2, thou shall never look for acceptance and approval. Anong ibig sabihin nito? Ito ay ang masyado nating pag-aalala sa kung ano ang iisipin at sasabihin ng ibang tao sa atin. Napakaraming baguhan sa negosyo natin ang masabihan lang ng mga kaibigan, kamag-anak o kakilala nila na mali yung desisyon nila na sumali sa ganitong klase ng negosyo, nanda-down na agad sila at ayaw na nilang tumuloy. Masyado silang concerned sa opinion ng ibang tao. Dumadating na sa point na parang nabubuhay na lang sila para sa ibang tao. Ibig sabihin, ibang tao ang kumokontrol ng takbo ng buhay nila. May mga tao rin nagsabi sa akin na wala akong mararating sa business na ito nung nagsisimula pa lang ako. Mismong mga magulang ko at pamilya ko ang hindi naniwala sa akin at may mga taong malalapit rin sa akin na nagsabi niyan kaya sobrang nasaktan talaga ako noon. Pero paano kaya kung nagpadala ako sa sinasabi at opinion nila? Paano kung naniwala ako sa kanila na wala nga akong mararating sa negosyo na ito? Siguradong hanggang ngayon ay palipat-lipat lang ako ng trabaho dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sigurado na hanggang ngayon ay tinitiis ko na sigaw-sigawan ng mga malulupit na boss para lang kumita ako ng pera. Siguradong hanggang ngayon ay problemado pa rin ako sa palaging kapos na sweldo. Sigurado ako naging OFW rin ako kung nakinig ako sa pamilya ko dahil karamihan sa kanila ay mga OFW. Siguradong hanggang ngayon ay miserable pa rin sana ang buhay ko. Hindi ko naman sinasabi na baliwalain na lang natin sila. Kailangan pa rin natin irespeto kung ano man ang opinion nila pero hindi dapat nakadepende sa kanila kung anong magiging desisyon natin para sa buhay natin. Tandaan mo ito, ikaw dapat ang may hawak ng lapis ng buhay mo. Huwag mong hayaan na ibang tao ang magsulat ng kapalaran mo. Kahit sino pa yan, magulang mo, kapatid mo, asawa mo o kahit na sino pa. Kung hindi naman sila naging successful sa negosyo natin, wala kang rason para makinig at maniwala sa kahit na anong sasabihin nila dahil hindi naman sila umasenso. Medyo mahirap ito at nauunawaan ko dahil ilang taon akong pinipigilan ng nanay ko sa negosyo na ito. Paulit-ulit niya akong pinapatigil at sinasabihan na magtrabaho na lang. Ayaw niya kasing makita na paulit-ulit yung failures ko. Nasasaktan siya bilang magulang. Hindi niya kasi nauunawaan na para ka maging successful, kailangan mo talagang dumaan sa sandamakmak na failures. Pero dahil hindi siya naging successful sa negosyo na ito, kahit nanay ko pa siya,
hindi ako sumunod sa kanya. At yun ang isa sa mga rason bakit ako successful ngayon. Hindi ko hinayaan na ang nanay ko ang humawak sa lapis ng buhay ko at magsulat ng kapalaran ko. Don't get me wrong, mahal na mahal ko at inirerespeto ko ang nanay ko. Pero pagdating sa success, mas nakinig at naniwala ako sa mentor ko dahil successful ang mentor ko, kahit hindi ko siya kaano-ano. Dahil alam ko na kapag successful na ako, pamilya ko rin naman yung unang makikinabang, di ba? Hindi kailangan matanggap ng mga magulang, kapatid, kaibigan, kamag-anak o kahit pa ng asawa, boyfriend, girlfriend mo ang ginagawa mo para maging successful ka. Walang ibang kailangan maniwala sa'yo kung hindi ikaw. Kung sakali mang hindi naniniwala sa'yo ang pamilya mo at iba pang mga mahal mo sa buhay, okay lang yan. Andito ang buong Team Genuine para iangat at tulungan ka na ma-achieve ang mga goals mo. Kami ang mga taong naniniwala sa'yo at sa kakayanan mo, kahit hindi tayo magkakamag-anak o hindi tayo magkakakilala. Dahil yung mga mentors ko naniniwala sa akin sa kakayanan ko ay di ko rin naman kamag-anak o kakilala.